Pedro! Sinusunod niya yung baol! Hinahamon mo ba ako, Santi? Nahuli na rin kita ngayon, Santi. Hindi ka na makakawala! Kailangan yung tulong ko. Habulin natin! Ano ba na tabansya? Ayun na! Bola Piato! Bawal sarado! Ulitin natin! Father, pwede niyo po ba ako tulungan? Yan ang mata ng San Telmo. Gagaling ng lola ko. Pagkain ka natin! Pinapakatid ito ni Casimiro kay Adi. Gusto niya makipagkita sa akin. Ipag-uusapan daw kami. Paalam, Pedro. Mamimiss kita, Hiyas. Pedro! Pedro! Ano ba ang saktan mo? Nakuha mo? Ikaw ba talaga ito, anak? Nagdiriwang ang lahat ng pamilya sa lupa. Pati na pamilya ko. Ikaw, nasa lupa rin ba iniisip mo? Sana, nabubuhay pa yung nanay ko. Mas kumpleto buhay. Malay mo na dyan lang siya sa may Walang nagdaganap, sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalon sa isang galuyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Huwag po kayo matakot. Sila po yung mga nakilala ko at naging kaibigan sa aking paglalakbay. Totoo yan! Meron naman ang ulo ko. Tinulungan po ako ni Pedro na iparating po sa mga kababayan ko na magbandaya. Ako! Matagal kang friend tong si Bossing Pedro. No explanations needed! Tignan mo ka-plastikan nito. Uy, magkaaway muna tayo bago kita naging kaibigan, no? Ito naman, Bossing, pinapahiya mo ako eh. Pinapaganda ko lang yung image ko sa pamilya mo. Ang totoo dyan, kaya bilib ako dito kay Bossing Pedro, natalo niya ako. Kinuha niya ang ginto kong buhok. At halip na gawin ako alipin pang habang buhay. Kinalaya niya ako, di ba? Hongga ka day! Hongga ka day! Wala. Sige na. Alam ko, sintonado ako. Pero kapag ako manalo sa Pinoy Dream Academy, kayo rin. Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, sino tong mga to? Ikaw? Sino ka? Mga kaibigan ko kayong lahat. Ano ba kayo? Kala ko ginugulo kayo ng mga to eh. Ang yabang nitong si Tatang, ha? Kala mo, laki-laki. Huwag mong pagmamalaki ang katawan mo ha. Ha, kabayo? Tigilan niyo yan, baka magkapikunan pa kayo. Dapat tuwing Pasko ay nagmamahalan kayo. At kahit hindi Pasko, Ay, magbigayan. Ay, naku, tama yan. Halika na, sumama kayo sa aming munting salo-salo. Halika na. Ay, siya nga pala, may mga dala akong pagkain sa labas. Kami rin, meron. Meron po. Meron kami dala. Talaga to. Ay, pagkain! Kasi yan to. Tara na. Mukhang liwayway. Anong pakay mo? Dito na lang para walang makarinig sa atin. Tukol saan? Hihingi ako ng paumanhin na sumaglit sa lupa. Pero bukang liwayway. Lahat nagsasaya dito. Kasama ang kanya-kanyang pamilya. Hadi, ilang taon na ang tiniis ko. Ilang Pasko na ang dumaan. Habang nagsasayang lahat, ito ako nangungulila. Nag-iisa. Dinadaan na lang sa pagkanta ang kalungkutan. Bahagi ng kaparusahan mo, bukang liwayway. Alam ko.
Pero nakikiusap ako. Ngayong Pasko lang, Hadi. Sana makasama ko ang pamilya ko. Ilang saglit lang. Habang buhay ko nang ikanaligaya. Siguruhin mo lang na walang makakaalam. Salamat. Hindi nagkamali yung Floresca sa pagtanghal sa iyo bilang hari. Napakabuti mo, Hadi. Maraming salamat. Mukhang liwayway! Alam ko kung saan ka pupunta. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan minsan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap ang ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba Huwag mo akong pipigilan. Baka pwede mo akong isama. Akala ko ba pagpupuno sa pagkukulang, kaya mo tinutulungan si Pedro? Sige na. Inaamin ko. Naging malapit na kami sa isa't isa. Huwag mong uulitin ang pagkakamali ko, Hiyas. Tulad ko, dugong Sheslerov ka rin. Hindi tayo pwedeng maging tao. Lalong-lalo na dahil sa pag-ibig. Hindi ko nakakalimutan yon. Eh, alam mo naman pala eh. Bakit ka pa sasama? Gusto ko lang siya makita. Bakit pa? Alam mo ang sagot. Pareho lang tayo. Bawal sa atin ang magmahal sa kanila. Pero bakit gusto pa rin natin makipagkita sa kanila? Kahit isang saglit lang mukhang liwayway. Makita ko lang si Pedro, masaya na ako. Kahit ngayong Pasko lang, nakikiusap ako mukhang liwayway. Isama mo ko. Walang ibang makakaalam.
Alam mo naman siguro kung ano mangyayari sa'yo kapag may nakaalam nito. Saka ko na lang iisipin. Oo nga na, bossing. Muna na kami, ha? Pedro, maraming salamat ha. Pinalagaya mo ang Pasko namin. Oh, ito ang pinakamaligayang kauna-unahang first Christmas party ko. Alam nyo, dapat nga sa inyo kami magpasalamat eh. Kasi, hindi dahil sa mga dala ninyo, wala tong Christmas party namin at Noche Buena na din. Ryan, mabait ka, Pedro, at pamilya mo. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, Padre. Paano? Mauna na kami. Hanggang sa susunod pagkikita natin, kaibigan. Sige, bossing! Merry Christmas! Merry Christmas. Okay. Uy, best friend! Baka bangungutin ka dyan. Ha? Ang dami niya, no? Alam mo ba masama natutulog ng busog? Ito naman, minsan lang tayong kakain ng ganito karami. Ano? Saan ka lang? Ano nangyayari nung pinagdidiskusyon Maya! ninyo? Sabi niya po, isang ko raw. Uy, hindi ah. Ang sabi ko lang, maghinay-hinay ka dyan sa kinakain mo. At baka bangungutin ka. Ikaw kaya ang kumain ng marami. Yun na lang yun. Magkalaman ka naman, ano, ang payat-payat mo na. Huwag mo nang pakikialaman si Raquel. Hindi naman araw-araw na naghahanda tayo ng ganitong karaming pagkain. Natural! Pasko! Aba, kailangan nagkakainan. Sige na, kain na. Kain ka na. Sige po. Sinabi na kasing bawal matulog pag busog eh. Tignan mo to. Hoy! Best friend! Nananaginip ka na oh. Gumising ka nga! Hoy! Raquel! 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 Hoy! Gumising ka na! Binabangungot ka na oh! Raquel! Ano yan? Tay, si Raquel binabangungot! Ay, gumising! Raquel! Uy! Raquel! Ano nangyari dyan? Si Raquel, tay! Ay, magising binabangungot! Tay, bakit ayaw niya magising? Malapit ang bangungot ang bata kay Raquel. Ayaw niyang iwan. Nanahandaan niya pinapatay sa Raquel. Inuupuan nito ang mukha nito. Tay, paano ko siya mapapalis? Eh, hindi ko siya makita eh. Suot ko na yung mutya pero hindi ko pa rin siya makita. Anong gagawin natin para makita ko siya? Dapat makapasok ka sa pagtulog ni Raquel. Doon mo lang makaharap ang bangungot. Inumin mo to. Parang bilis kang matulog. At tandaan mo, parang goma ang katawan ng bangungot. Hindi yan tinatalaban ng kahit anong patalin. Pero paano ko siya matatalo, tay? Kailangan mo siya itumba. Kapag napabagsak mo na siya, itutok mo yung sundang sa kanyang ilong at kusa siyang aalis. Huwag ka siyang tumabi! Panadami ka!
Mamuwag! Umalis ka sa kaibigan ko! Gumising ka! Pero sino yan? Binabangungot ka! Gumising ka dyan! Ano, gising ako? Hindi kita maintindihan! Asa na sila lola? Tama nagsatsat! Binabangungot ka! Gumising ka! Nagtama ko na kaya gumising ka na rin! Pagbibigyan kita. Pero hindi ka na dito titira. Sa kagubatan, doon ka na maninirahan. Hindi sa mga hali-halipin ng mga bahay dito. Naiintindihan mo? Aasahan ko yan. Kajonak! May siga! Salamat, salamat. Okay ka lang? Thank you talaga, best. Mahal mo nga talaga ako. Niligtas mo ako sa kamatayan. Pagod ako nun ah. Oh, Pedro. Thank you! Lola, Merry Christmas! Sobra-sobra na ito. Salamat. Lola, matagal ko ng hutong pinaghandaan. Noon pa. Ito nga ho, oh. Paano hutong kay Mang Kadyo? Eh, di akin na lang. Akin na. Uy, Juan, nahihiya ka naman. Nay, wala mo si Kadyo eh. Eh, di itago. Ako nagagamit. Ay siya, baka mahuli ako sa misa. Sasama ka ba ikaw mo, Raquel? Amo, Lola. Ikaw, Pedro. Mamaya na lang po akong hapon magsisimbala. Eh, may over po si tatay. Ako na lang po mag-iinit ng ulam. Ay, di sige. Alika na, Raquel. At ayaw na ayaw ko yung nalilate ako, na atraso ako sa Sige, misa. Nay. Oh, Ingat po kayo la. nag-among tatay mo. Apo. Iayos mo nga sa Christmas tree yung mga regalo. Tay, papahangin muna po ako sa labas. Maaga pa naman ho eh. Mamaya ako na iinitin yung ulam. Hindi ka pa pupunta sa mga ninang mo. Eh, tay, tanda-tanda ako na para mamasko eh. Sige ho. O, sige. Balik ka kagad ah. Opo, tay. Ano ba talaga yan o? Nanaginip pa ako. Gising ka. Dinalaw namin talaga kayo. Walang ibang nakakalam sa Floreshka. Lihim namin to ni Buhang Liwayway. Akala ko di na tayo magkikita. Nakiusap ako kay Hadi na kahit ngayong Pasko lang, makita ko kayo. Makasama ko kayo. Nasaan si Pedro Mang Juan?
mo rito? Ayaw mo? Hindi ah. Gusto. Gusto. Nagpunta kami dito ni Buhang Liwayway para batiin kayo. Nandun siya sa bahay ninyo. Maligayang Pasko, Pedro. Salamat, Iyas. Pinasaya mo ako sa pagdalaw mo. Kinumpleto mo ang Pasko ko. Bakit naman akong kukumpleto ng Pasko mo, Pedro? Dahil mahal kita, Iyas. Mahal na mahal kita. Di ba sinabi ko naman sa'yo dati pa, kaya ganun na lang kasakit sa akin na malaman kung ginamit mo lang ako para kunin si Hadi. Dahil nagtiwala ako sa'yo ng lubos. Minahal kita ng todo. Pero ngayon, wala na sa akin yun. Wala na yung tampo ko. Tapos na yun. Dahil napatunayan ko naman sa sarili ko na mahalaga ako sa'yo. Kahit na Tapos na yun, Pedro. Hindi din makukumpleto ang Pasko ko kung hindi kita makikita. Mahal din kita, Pedro. Masaya na rin ako kahit papaano, Juan. Buwang pamilya natin. At kahit hindi niyo ako nakakasama, mahalagang magkasama kayo ni Pedro. At alam kong nasa mabuti kayong kalagayan. Dito nga mga huling araw hindi ko maintindihan kung bakit lagi na lang nababanggit ni Pedro kanyang nanay. Kesyo, mas magiging masaya daw kami kung makakasama namin ang nanay niya. Bakit hindi na natin ipagtapat sa kanya ang totoo? Hindi pwede. Alam mo, hindi pwede. Nangungulila siya sa ina. Kabiling-bilingan sa akin ni Hadi na hindi pwedeng malaman ni Pedro kung sino totoo niyang ina. Ayokong masira ang salita kay Hadi. Naaawa ako sa kanya, Juan. Magtutulod to ng panibagong gulo. Kapag nalaman niya ang totoo. Bukong liwayway. Kapag nabulgar sa lahat. Sa tao man o sa engkanto. Na may dugong engkanto si Pedro. Baka malagay siya sa kapahamakan. At pag-interesan siya ng mga dalakit nun. Malalaman din yan ng mga dalakit nun. Kapag naisip nila kung bakit si Pedro ang inatasan ng Floresca para magligtas kay Hadi, matutukoy nila ang totoong pagkatao ni Pedro. Na anak siya ng tao sa isang engkantada sa dating reyna ng Floresca. Na anak natin si Pedro. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin bukong liwayway. Magpapakilala na ako, Juan. Ipapakiusap ko sa kanya na ilihim niya ito hanggat maaari. Panahon na para malaman ni Pedro na meron siyang ina na nagmamahal sa kanya. Na sumusubaybay at patuloy na susubaybay sa kanya. Ang bibigay ng bata, baka hindi niya matanggap. ngayong tayo na, dalas-dalasan mo na ang pagdalo mo dito ah. O kaya ako ang pupunta sa Floresca. Kaya lang,
Hindi ko alam ang daan papunta doon. Hindi yata pwedeng iniisip mo, Pedro. Kaya nga ituro mo sa akin daan eh. Ang pagkikita natin, yun ang tinutukoy ko. Akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita. Sapat nang malaman mo yun. Pero hindi tayo pwede magkita na magkita. Hindi pwedeng malaman ng ibang tao na nagmamahalan tayo. Pag nalaman sa Floreshka na may relasyon tayo, paparusahan ako. Matindi at malupit na parusa. Pero bakit? Bawal magmahal ang isang engkanto sa isang tao. Sa may dugong tao. Teka. Hindi naman yata tama yun. Pero yun ang batas, Pedro. Batas nino? Batas ng kalikasan. Ang mahalaga, alam mo nang mahal kita. Na anumang gawin mo, nasa likod mo ko. Mula sa malayo, susubaybayan kita, Pedro. Magkalayo man tayo, hindi kita papabayaan. Yes. Ikaw ang kailangan ko. Hindi ang pagsilip-silip mo, hindi ang pagsusubaybay mo. Ikaw, Yas. Ikaw. Pero wala tayong magagawa sa bagay na yun, Pedro. Babalik na ako sa Floreshka. Baka napansin nilang nawawala na ako. Pakisabi na lang kay Bukang Liwayway na nauna na ako. Yas, sandali lang. Yas! Yas! O sige, iiwan ko muna kayo ha. Inom lang ako ng kape. Bakit mukhang malungkot ka, Pedro? Umiiyak ka ba? Hindi ko. Napuwing lang. Siguro naiisip mo ang nanay mo, no? Namimiss ko na nga ho siya eh. Kahit ho hindi ko ho siya nakita, kahit hindi ho siya nakagisna ng buhay. Ganito na lang. Kapag naiisip mo ang nanay mo, tapos nalulungkot ka, isipin mo na kunyari, ako na lang ang nanay mo. Pwede ba yun? Salamat po, Bukang Liwayway. Pero ayokong dayain ang sarili ko. Patay na ho ang nanay ko. Pero walang makakapalit dun sa puso ko. Naintindihan kita. Pero malay natin, hindi ka pala talaga iniwan ng nanay mo. Kayo naman ho. Patay na ho ang nanay ko, matagal na. Pero paano kung buhay pala siya talaga? At nandito lang siya sa tabi-tabi. Sinusubaybayan ka. Kung totoo man ho yung sinasabi nyo, ang masasabi ko lang ho sa kanya, wala siyang kwentang ina. Nandito lang pala siya eh. Bakit niya ako hinayaan lumaki nang walang magulang? Wala siyang kwenta. Pero alam ko naman kung hindi ganun ang nanay ko eh. Kahit tanongin pa ko kay tatay.
ba dapat laugh ka lang ng laugh as in, ganyan mo. That's the spirit of Christmas. Bakit hindi mo i-share sa amin ang problema mo, mahal na prinsesa? O ano, para i-chismis-chismis mo siya sa buong Floreshka. Mas chismosa ka naman sa akin, Malindo. Iwan niyo muna ako. Hayaan niyo mapag-isa ako. Mahal na prinsesa, huwag ka namang lungkot-lungkutan. Sige ka, pag nalaman ng buong beautiful kingdom of Floreshka na nagka-cry-cry ka, baka lalong di mo na makita ang lovely dude mo. Ba't pa kasi naging engkantada ako? Bakit ba? Sana pinanganak na lang ako bilang isang tao. Sana naging tao na lang ako. Buti pa ang mga tao. Pwede sila magmahal ng kahit sinong gusto nila. Sana naging tao rin ako. Ano nangyari sa usapan niyo ni Pedro? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Nasabi niyo ba kay Pedro kung ano totoo? Hindi. Hindi pa. Mukhang magagalit siya sa akin pag nagkataon. Hindi lang galit, Juan. Baka pagkamuhi pa. Ayoko mamuhi siya sa akin. Tama ka, Juan. Baka hindi pa ito ang panahon para malaman ni Pedro ang totoo tungkol sa pagkatao niya. Tay, anong totoo sa pagkatao ko? Tay, ano yung totoo tungkol sa akin? Anak, yung pagiging malapit mo sa mga engkanto, yun. Yun tulad ko na malapit ka rin sa kanila. Alam ko na ho yun, Tay, pero may sinasabi ko kayo kanina na tungkol sa tamang panahon na malaman ko yung totoo. Ang sinasabi ko sa tatay mo, na hindi pa ito ang tamang panahon para malaman nyo na kayong mag-ama ay itinadhana ng kalikasan para maging tagapagtanggol ng Floreshka sa oras ng pangangailangan. At ayaw namin na isipin mo na meron kang malaking responsibilidad sa kabila na mura mo edad. Yun lang ba ho talaga ang ibig sabihin nun? Meron ka pa bang ibang iniisip? O siya, babalik na ako ng Floreshka. Maligayang Pasko na lang sa inyo mag-ama. Maligayang Pasko din ho. Mag-iingat po kayo. Oh! Ano kayo nangyayari doon? Hindi ko alam, Lola. Tara, tignan natin. Naku, wag na. Paskong Pasko, ha? Lola, sige na. Tara. Sandali lang tayo. Bilisan mo. Ay, sige, dali. Oo, magpadala kayo ng ambulansya dito, ASAP. Over. Erning! Sino siya? Anong nangyari? Si Mang Badong po. Si Badong ni Tessie? Na paano? Natagpuan po siya ng mga batang namamasko na nakahandusay. May 2 tusok sa leeg, pero hindi pa natin alam kung siya'y sinaksak o kinagat ng mabangis na hayop. Mukhang sinakmas ng vampira. Walang vampira dito sa Pilipinas. Nanang, sa Amerika lang po yan uso. Erning, pwede ko bang masilip? Sige, buksan mo. Ang sisilip dyan. Baka mamaya bangungutin ka na naman dyan, eh.
sugat ho dito. Di lang basta sugat. Butas talaga. Tingin ko nga ho, kinagat talaga eh. Pangil ang pinangkagat. Mas po po. May pangil. Tsaka sa leg kumagat. Baka vampira ang kumagat dun. Feeling ko rin eh. Salamat po. Merry Christmas. Alam nyo, sa tagal ko ng pagiging albularyo, wala pa akong nabalitaan na meron na kaing kwentong vampira dito. Mas po. Mang Juan naman, para kasi Mang Erning, wala daw vampira dito sa Pilipinas. Eh, ayun na nga, si Mang Badong. Nakagat na ng vampira. Salamat po. Merry Christmas. May nakakita ba? Eh baka naman nakagat lang yun ng mabangis na hayop. Tay sa leeg. Naku, di ba si Mang Badong lasinggero yun? Baka naman yung nakabulogta sa kalasingan, kaya nakagat sa leeg. Eh ngayon pa namang panahon na malamig, ang daming lasing. Dahil madaming pampulutan. Pero hindi pa rin, tay. Malakas talaga katob ko. Vampira ang dumali doon kay Mang Badong. Hindi kaya amalanhig? Malanhigo? Nay, wala namang amalanhig dito. Lola, ngayon ko lang ho narinig yun ah. Ano po yung amalanhig? Oh, may lakad ka? Tayo. Kanina pa kita hinihintay. Pupunta tayo sa kabilang bayan. Bakit? Anong meron? Alam mo kung ano, Erning. Hindi na natin concern yung Virgie. Sino-sino sa mga inaanak kong dumaan na para mamasko? Ano hindi natin concern? Kamag-anak mo yun, asawa ng tiyuhin mo. Sinabi mo bang bumalik na lang sila mamaya? Makinig ka nga muna, pwede. Kailang ipahukay ang pinaglibingan sa Tiyang Sulango sa lalong madaling panahon. Sinabi lang wala na tayong pakialam doon. Bakit kinakailangan pong ipahukay pinaglibihan kay Lola sila, Mami? Para ma-autopsy yung bangkay. Para malaman kung may foul play yung pagkamatay niya. May bulong-bulungan kasi na baka nilason daw yung matanda. Eh, sino naman gagawa nun? Eh, wala nung tayo may papamana. Hindi nga na simento yun eh. Ang mga amalanhig ay ang mga aswang na namatay na walang sumasalo sa kanilang pagkaaswang. Patay na ho sila, Lola. Zombie ho? Patay na buhay, buhay na patay. May mga paniniwala na umabangon sa kanilang libingan ang mga aswang na namamatay na hindi pa naililipat ang kanilang pag-aswang. Nahinirahan sa kasukalan at nagiging amalanhig. Nagtatago kung saan ang dilim. Naghihintay ng bibiktimahin. Buwisit ang perang yan. Tignan mo, 20 lang natira dun sa napamaskuhan ko. Ako nga, ubos eh. Lagot na naman ako sa nanay ko. Eh, ikaw kasi, dapat nanood na lang tayo na sine, naggaya ka pa sa peryahan. Siguradong papagalitan na naman ako. Ano mo na, di ba may napamaskuhan tayo mga candy? Bakit hindi na lang natin benta? Baka magkapera tayo ulit, di ba? Oo nga no. Sige nga, tignan natin kung marami tayong mabebenta. Ito, piso to. Ito, medyo mahal to, 150. Ito, tig-piso to. Dapat mo ₱2 para mabenta agad. Ito, pwede rin ito piso. Ano to? Aswang! 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 Nakita mo talaga? Opo, nakita po talaga namin. Tapos bigla na lang nasa likod namin. Isa ko siyang babae na matanda. May pangil, tapos matulis yung kuko. Para siyang patay na gumagalaw. Malakas siya. Nakakatakot. Amalanhigo yun. Anong amalanhig? Patay na aswang na nabuhayo. Meron ba ganon? Sir? Para naman hindi na kayo nasanay sa mga kwento na itong si Pedro. Bahala kayo. Ayaw niyo maniwala. Basta ako sinabi ko na sa inyo. Alis ka na.
pagbabasihan ho tayo yung sinasabi ng bata, sigurado yung sinasabi niyong amalanhig, yun ho ang nabibiktima dito sa tulay buhangin. Wala naman ako nababalitang aswang dito sa atin At lalo na wala ka nabalita na kamamatay lang na pinagdududa ang aswang na pwede maging amalanhig. Baka ho, taga-ibang lugar di kaya? Kilala ko to Kamusta naman? Nana pa rin? Hey ba yan? Ako nga! Nay! Nay! May bisita tayo! Halika, tuloy po kayo. Halika. Nay! Nana pa rin! Ay, naku! Ang paring! Dili pa rin nagbabago. Beauty pa rin gid, uy! Halika sa loob, doon tayo magkumustahan. Huwag na lang, uy. Dili man ako magtagal. Itatanong ko lang si Kadyo kung ando rito. Nakakandado yung bahay niya Ang ibig ko sabihin, pa rin hindi niyo kasama si paring Kadyo? Kadadating ko lang mula Surigao. Kaya, nagpaalam si paring Kadyo bago magpasko na pupunta ng Surigao at bisitahin daw kayo. Hindi man siya dumating. Inaantay nga namin siya doon. Hindi siya dumating, kaya ako na lang magbabakasyon dito. Umalis ho si Chokadyo papuntang Mindanao, pero hindi ho siya dumating. Nasaan ho si Chokadyo? Kawawa naman si Reyna Hias. Mahal naman nila ni Pedro ang isa't isa, pero kinakailangan niya pang umalis. Wala namang dapat i-blame but herself, no? Ni-remind ko na siya before na huwag may i-love kay Pedro, lovey dude. Para pang I never said that I love you! Pero, na-in-love pa rin siya. Akala ko ba ikaw yung nambubuyo sa kanilang dalawa? Kasi may na-feel akong something about them. Ay, ako nga yata ang may kasalanan. Kung sa bagay, di rin natin masisisi si Reyna Hias. Kaibig-ibig nga naman talaga si Pedro. Bakit parang gusto mo pang makisali? Hay nako, ang dumi talaga ng isip mo. Alam mo, mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano natin papasayan si Reyna Hias. Kasi baka kung ano pang magawa nun sa sarili niya sa sobrang sama ng loob. Bakit masama ang loob ni Hias? Masama ang loob niya kanino? Nakita mo ba talagang umalis, ha? Si Kadyo Juan? Nay, sinamahan ko pa siyang maghintay ng tricycle yung sasakyan niya papuntang bayan Nakita mo yung umalis yung tricycle na sinasakyan niya. Hindi nga, pinakita niya pa sa akin yung ticket ng bus Yung sasakyan niya papuntang Leyte, pagkatapos yung sa barko na sasakyan niya papuntang Mindanao. Imposible namang maligaw si Kadyo. Ilan ka beses na siyang nagpasurigaw. Siguradong may nangyari sa kanya sa daan. Huwag naman sana, Diyos ko. Hindi man kasi wala naman ako narinig na aksidenteng bus. Hindi kaya nabiktima din siya ng amalanhig? Uy, huwag kang ganyan. Inasan si Mang Kadyo? Manalangin tayo sa Diyos na sana walang masamang nangyari kay Kadyo. Pedro, mabuti pa kaya pumunta ka sa bayan. Magtanong-tanong ka, baka sakaling may nakakita kay Kadyo. Sige po, Lola. Mas muna pa ako, Tay. Sige. Pwede ba kayo makausap, Mahal na Reyna? Naikwento sa akin ni Maalandog ang naging pag-uusap niya ni Pedro. Ayoko na siyang pag-usapan, Bukang Liwayway. Nagdesisyon na ako. Kahit hindi ako masaya sa desisyon ko ko na yun. Naintindihan ko. Kung patuloy kami magkikita, mas lalalim na ang pagmamahalan namin. Pagmamahalan na wala rin kakahintantang. Kaya hindi na rin ako magpapakita sa kanya. Kahit masakit. Kahit mahirap. Kundi parehas lang kami masasaktan. Bakit kasi pinagbawal pa sa atin magmahal sa tao? Bakit tao pang inibig natin? Kung alam mo lang nararamdaman ko. Alam ko. Yes. Alam ko. Pero mas higit,
Ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Mas masakit. Ang itanggi ng sarili mong anak. Sinabi mo sa kanya ang totoo? Bossing, pwede mo magtanong? Natatandaan niyo ba kung meron ko kayo na isa kayo dito nung bago magpasko na lalaking kalbo, mga edad ay 40 hanggang 50, mga ginatuho kataas, pati puno yung katawan. Nako, pasensya ka na boy. Mekaniko ako dito. Hindi ko napapansin mga pasahero. Ganun ba? Salamat ho. Excuse me po, pwede mo magtanong? Ano yun, miss? Meron mo ba kayo napansin na isang pasahero ng bago magpasko? Kalbo ho, tapos medyo malaki ang katawan. Mga ginatuho kataas, tapos ang edad niyo ay mga 40 hanggang 50. Sa dami ng pasahero namin, hindi na namin sila natatandaan. Madaming pasaherong ganyan. Kalbo, malaki katawan. Usong-uso pagpapakalbo ngayon, no? Tara na nga. Uy, Mang Roger! Basta, natatandaan niyo ba na isa kayo dito bago magpasko si Chokadjo? Adjo? Oo, naalala ko na nga. Sigurado ko kayo? Garantisado yun. Saan napunta yung si Chokadjo? Sinabi mo na kay Pedro ang totoo? Una, sinabi ko sa kanya na pwede niya akong tawaging ina kapag nakakaramdam siya ng pangungulila. Ang sinabi niya sa akin, walang makakapalit sa tunay niyang ina sa puso niya. Kaya nagpahiwatig ako. Sabi ko, paano kung buhay ang tunay niyang ina? Yes, hindi ko kinaya ang sagot niya. Nasaktan ako. Natakot ako. Anong sinagot niya? Hindi niya mapapatawad ang ina niya sa pang-iiwan sa kanya. Kaya hindi niya ako mapapatawad. Dahil iniwan ko siya. Dahil hindi ako nagpakilala sa kanya, wala siyang nakilalang ina. Pero wala akong magawa. Hindi ko naman kasalanan yun, di ba? Wala akong mapagpilian. Yes. Ito ang masakit na katotohanan sa pagmamahal ng isang tagalupa. At pagkaroon ng pamilyang hindi mo mapakilala. Anak, makikita din natin yun. Saan, Tay? Kailan? Hindi nga ho natin alam kung ano nangyari sa kanya sa biyahe. I-report natin sa polis, pa-imbestigahan natin. Paano, Tay, kung alam kong boss po sa investigasyon eh? Wala na po si Chokadjo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ligtas si Chokadjo mo. Ako nararamdaman ko ligtas siya. Hindi mo maaaring mamatay si Chokadjo nung wala akong nagagawa, Tay. Mahal na mahal ko yun eh. Alam ko. Siya na wala naging tatay-tatayan ko nung wala kayo, Tay. Pag pinapagalitan ho ko ni Lola, sa kanya ho ako tumatakbo. Pinagtatanggol niya ho kahit na siya ho ang pagalitan ni Lola. Mahal ho akong Chokadjo, Tay. Pero ngayon,
Wala akong magawa sa taong tumulong sa akin. Sa tao tumutulong sa akin. Sa tao laging nagtatanggol sa akin, Tay. Tama na. May magagawa tayo. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin siya nakikita. Dahil alam ko mahal mo siya, anak. Dahil alam ko siya ang naging tatay-tatay mo nung nawawala ako. Dahil matalik ko siyang kaibigan. Dahil kahit nung nawala ako, inalagaan ka niya. Binuntayan ka niya. Kaya hindi tayo titigil, anak. Opo, Tay. Birthday, anniversary, kasalan at fiesta, basta handaan, type ko. Pero ang pinaka-favorite ko, araw ng Pasko. Dahil kapag Pasko, lahat masaya, lahat naghahanda. Ang daming pagkain, super sarap kumain. Pero ingat ka sa bangungot. Ang bangungot ay malalaki at matadabang creatures na naninirahan sa mga puno o kawayan. Sinasabing kapag ginamit ang kawayan bilang poste ng isang kubo, ang nakatira roong bangungot ay sumasama. Bilang ganti, kanilang inuupuan sa dibdib ang may-ari ng bahay hanggang sa ang biktima ay hindi na makahinga at mamatay.